Breaking news! US-Pilipinas magsanib puwersa para palubugin ang barkong nagawa ng China. China galit na galit dito. Samantala, pagpapatupad ng Pilipinas sa Maritime Zone Law, di mapipigilan ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang Philippine Navy ay nagpahayag umano ang paggamit ng isang lumang barko na made in China bilang target sa balikatan drills ay hindi umano sinasadya. Ang mga barkong ito ay ang BRP Lake Caliraya na EF-81 ay isang umanong retiradong Chinese manufactured naval asset ng Pilipinas na may halos 50 na taon na at itinuturing ito na dapat nang idikomisyon. Ang desisyon na ginamit umano ang barkong ito ay bilang target ay nagdulot ng kontrobersyal lalo na sa Chinese state media. Gayunpaman, nilinaw umano ng Philippine Navy na ang paglubog ng barkong gawa sa China sa balikatan drills ay nangyari nang hindi sinasadya at bahagi lamang ng mga regular na aktibidad sa pagsasanay. At ayon pa nga rito, sa Mayo 8, ang dating BRP Lake Caliraya ay gagamitin bilang target sa panahon ng paglubog ng Manila at Washington sa Ilocos Norte, isang coastal province malapit sa Taiwan. At ayon naman umano kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita umano ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, isang regular na press briefing, nakatuon lamang huwag mong lagyan ng anumang kahulugan ayon umano sa Philippine Navy. At ayon pa nga rito, ang desisyon umano ng pagpapalubog ng barko na gawa sa China ng Philippine Navy at ng US balikatan drills ay hindi umano sinasadya at may layunin nito. Sa likod nito, ito ay bahagi umano ng pagsasanay at ehersisyo sa militar na naglalayon mapalakas ang kakayahan at kooperasyon ng mga kalahok. At ayon pa nga rito, ang pagpapalubog umano ng barko na gawa sa China ay maaaring maging bahagi ng pagsasanay sa pagtugon sa posibleng mga krisis o kaguluhan sa karagatan. Ito ay isang umanong paraan upang matiyak na handa at maayos ang kooperasyon at ugnayan ng Philippine Navy at ng US Navy sa mga joint military exercise. Maaari ring ito rin ay isang mensahe o simbolo ng determinasyon ng Pilipinas at ng US na ipakita ang kanilang kakayahan at pagtutulungan sa gitna ng mga hamon sa riyon, lalo na sa South China Sea. Grabe talaga ito mga kababayan ng bansang China. Mahilig talaga makialam sa mga aktibidad ng US at ang Pilipinas dyan sa South China Sea. Nito lamang mga kababayan, binalaan umano ng bansang China ang Pilipinas na wag daw umano makipag-military drills sa China. At ayon pa sa China mga kababayan, ito daw umano ay mag-uudyok sa kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. At ayon naman umano sa mga komento, lalo na ng mga senador, walang karapatan ng China na diktahan umano kung ano ang gagawin ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito sa West Philippine Sea, dahil ito ay karapatan ng Pilipinas kung anuman ang gagawin ng Pilipinas sa mga teritoryo nito na pag-aari sa South China Sea. Hindi dapat nakikialam ang bansang China dahil ito ay desisyon ng Pilipinas na makipag-military drills sa US. At ayon pa nga umano rito, kasalukuyan umano ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay aktibo sa pagpapatupad ng Balikatan 2024, ang pinakamalaking taunang pagsasanay sa pagitan ng dalawang kalyado. Ang Armed Forces of the Philippines at ang US military ay magdaraos ng ika-39 na edisyon ng balikatan mula Abril 22 hanggang Mayo 10, 2024. Ang pagsasanay na ito ay direktang sumusuporta sa US at Philippine Mutual Defense Treaty sa pamamagitan umano ng pagpapalakas ng kooperasyon militar. At ayon pa dito, sa Balikatan 2024, kasama sa mga multi-maritime exercise kung saan magkakaroon ng joint sale sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, France Navies sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang mga pwersa ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagsimula ng combat drill sa South China Sea na may kaugnay sa mga teritoryo na kino-question na nagdudulot umano ng pag-aalala sa Beijing. Ang mga taunang pagsasanay ng dalawang kalyado ay magtatagal hanggang Mayo 10, kasama umano ang mahigit 16,000 na sundalo mula US at ang Pilipinas. Ayon pa dito, ang mga aktibidad na ito ay naglalayong palakasin ng ugnayan kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ang Pilipinas sa larangan ng seguridad at depensa. Ito naman umano sa nakalat nating impormasyon, naghahanda naman umano ang bansang China para tapatan umano ang mga pagsasanay
na ginagawa umano ng US at Pilipinas at iba pang mga bansa sa South China Sea o sa West Philippine Sea para kontrahin nito ang mga sinasagawang drills ng Pilipinas. Grabe talaga itong bansang China mga kababayan. Halos mga drills na lang ng Pilipinas ay tinatapatan umano ng bansang China. At ayon pa nga umano rito sa nakalat nating impormasyon, ilan sa mga barko umano ng China ay nag-aaligid umano sa South China Sea o sa West Philippine Sea. 30 nautical miles umano malapit sa West Philippine Sea ang mga barko ng China habang nagmamasid dito sa mga sinasagawang drills ng Pilipinas at ng Estados Unidos at mga kalyadong bansa nito. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, kabila umano ng pagtutol ng China sa Philippine Maritime Zone Law na pepirmahan na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay, sinabi umano ni Senador Francis Tolentino na siyang may akda nito na hindi mapipigilan ang Pilipinas sa pagpapatupad ng nasabing batas. Anya, itinakda nito ang mga hangganang pandagat teritoryo ng Pilipinas at ang dulo ng territorial sea nito, ang simula ng mga dikit na suna at ang dulo ng seabed hanggang sa exclusive economic zone ng bansa. Ibinahagi niya na ang pagpasa ng Maritime Zone Law ay hindi katapusan dahil isang pang batas, ang Archipelagic Sea Lane Law, ay hindi dapat maipahayag. Dagdag pa niya, tutukuyin nito kung saan daraan ang mga domestic at dayuhang barko sa kanilang pagtawid sa karagatan ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa niya na ang Maritime Zone Law ay pinagtibay at isinasaad ng United Nations Convention Law of the Sea na ang Pilipinas ay may sovereign rights. Sa madaling salita, ang mga Pilipino ay maaaring mangisda sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Magkaroon din ng domain sa ibabaw ng seabed at sa ilalim ng lupa. Subalit ang bansang China ay hindi umano ito pinapayagan dahil ngayon pa nga lang mga kababayan, hinaharas na at inaangkinan nito ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, lalo na umano ang Ayungin na napakalayo umano sa China. 1,285 kilometers umano mula China papuntang Ayungin Shoal, 105 naman umano mula sa Ayungin papuntang Palawan. Paano umano masasabi ng bansang China na teritoryo umano nila ito, ang Ayungin Shoal? Subalit ito'y pasok umano sa exclusive economic zone ng bansa. Ang Ayungin Shoal ay dyan umano madalas hinaharas umano ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas na naghahatid umano ng mga supply sa BRP Sierra Madre para sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nagbabantay umano sa atin mga teritoryo. Nais pa umano ng bansang China na hatakin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ayon pa sa kanila, bawal daw umanong magdala ng mga construction materials ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? At siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panunood at pakikinig. Siyempre huwag niyong kakalimutan i-like at i-share ang video nito para lagi kayong updated.